Magandang umaga sa inyong lahat na mga mahal na kapatid sa Panginoon. Magandang umaga sa bawat isa sa inyo na nanonood ngayon, sa bawat puso na naghahanap ng pag-asa, sa bawat kaluluwa na nais maramdaman ang presensya ng ating makapangyarihang Diyos sa pagsisimula ng bagong araw na ito. Nais kong batiin kayo ng may pagmamahal at init ng kalooban, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay espesyal sa paningin ng ating Panginoon. Hindi kayo nandito ng walang dahilan ngayong umaga. Hindi aksidente na kayo ay nakarating sa video na ito, sapagkat ang Diyos ay may layunin para sa bawat isa sa inyo. Siya ay naghihintay upang magsalita sa inyong mga puso ngayong umaga, upang bigyan kayo ng direksyon, lakas at proteksyon sa buong araw na ito. Kaya nawa ay maging handa ang inyong mga puso na tanggapin ang kanyang mga salita at ang kanyang pangako para sa inyong buhay. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon na makita ang bagong araw na ito. Salamat dahil sa kabila ng lahat ng hamon na ating naranasan kahapon, sa kabila ng lahat ng pagsubok at kahirapan, binuksan pa rin niya ang ating mga mata ngayong umaga upang makita ang liwanag ng bagong umaga. Salamat dahil ang kanyang mga pagpapala ay sariwa bawat umaga at ang kanyang habag ay hindi nauubos. Salamat dahil kahit may mga pagkakataon na pakiramdam natin ay hindi tayo karapat-dapat, patuloy pa rin siyang nananatili sa ating tabi, hindi kailanman nag-iwan, hindi kailanman tumalikod. Salamat dahil ang bawat paghinga na ating ginagawa ay patunay ng kanyang biyaya sa ating buhay. Salamat dahil binigyan niya tayo ng pamilya, ng mga kaibigan, ng mga taong nagmamahal sa atin. Salamat dahil mayroon tayong tahanan, mayroon tayong pagkain, mayroon tayong damit, at higit sa lahat, mayroon tayong Diyos na laging handang makinig sa ating mga panalangin. Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa inyo ang isa sa mga pinakamalakas na salmo sa buong Biblia, ang Salmo 91 na nagsasalita tungkol sa proteksyon ng Diyos, tungkol sa kanyang pangangalaga, at tungkol sa mga pangako na mayroon siya para sa mga naninirahan sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ang Salmo 91 ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng kasulatan na nagsasalita tungkol sa banal na proteksyon. Ito ay isang salmo na nagbibigay sa atin ng garantiya na ang Diyos ay ating kanlungan at kuta, na siya ay ating tagapagtanggol laban sa lahat ng uri ng kapahamakan. Sa mundong puno ng takot, ng panganib, ng sakit at ng hindi tiyak na kinabukasan, kailangan natin ng garantiya na may Diyos na nag-iingat sa atin. At ang Salmo 91 ay nagbibigay sa atin ng garantiyang iyon. Basahin natin ang unang talata ng Salmo 91 mula sa bersikulong 1 at 2. Ang tumatahan sa kanlungan ng kataas-taasan ay mananahan sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at ang aking kuta, ang aking Diyos na siyang aking tiwala. Napakagandang pangako ito, mga kapatid. Sinasabi nito na kapag tayo ay tumatahan, nananatili at namamalagi sa presensya ng Diyos, tayo ay nakakatagpo ng tunay na proteksyon. Hindi lamang panandali ang proteksyon, kundi patuloy at permanenteng seguridad na nagmumula sa kataas-taasan mismo. Ang salitang tumatahan ay nangangahulugang hindi lamang dumadalaw o paminsan-minsang bumibisita, kundi talgang naninirahan, gumagawa ng tahanan sa presensya ng Diyos. Ito ay nangangahulugan na ang ating relasyon sa Diyos ay dapat hindi lamang pang-emergency, hindi lamang kapag may problema, kundi araw-araw, oras-oras, minuto-minuto. Kapag tayo ay tunay na naninirahan sa Kanya, walang masama ang maaring mangyari sa atin na hindi niya alam, walang panganib na hindi niya kontrolado, walang trahedya na hindi niya maaaring pigilan o gamitin para sa ating kabutihan. Ngayong umaga, gusto kong mag-imbita sa inyong lahat na magsabi ng Amen sa comment section kung naniniwala kayo na ang Diyos ay inyong proteksyon ngayong araw. Magsulat ng Amen kung naniniwala kayo na walang masama ang mangyayari sa inyo dahil kayo ay nasa ilalim ng kanyang mga pakpak.
Magsabi ng Amen kung handa kayong magtiwala sa Kanya ngayong araw at sa lahat ng araw na darating. Huwag kayong mahiya, mga kapatid. Ang inyong pananampalataya ay nagbibigay ng lakas hindi lamang sa inyo, kundi pati na rin sa iba pang nanunood. Kapag nakikita nila ang inyong pananampalataya, sila rin ay nagtitiwala. Kaya ngayon, habang tayo ay nagsisimula ng ating panalangin, nais kong makita ang inyong mga Amen sa comment section bilang patunay na kayo ay sumasang-ayon sa mga pangako ng Diyos para sa inyong buhay. At huwag din ninyong kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell upang hindi kayo makaligtaan ng mga susunod na panalangin at mga mensahe ng pag-asa na aming ibabahagi sa channel na ito. Mahalaga sa amin na patuloy kayong mabigyan ng espiritual na pagkain na magpapalakas sa inyong pananampalataya. Ngayon, maghanda na tayo ng ating mga puso para sa panalangin. Huminto muna tayo sa lahat ng ginagawa. Kung kayo ay nagmamaneho, siguraduhin lamang na ligtas kayo. Kung kayo ay nagluluto, ilayo muna ang atensyon sa mga bagay na iyon. Kung kayo ay nasa trabaho, magtabi ng ilang minuto para sa Diyos. Walang mas mahalaga sa mundong ito kaysa sa ating relasyon sa Kanya. Walang deadline, walang appointment, walang meeting na mas mahalaga kaysa sa paggugol ng oras sa presensya ng makapangyarihang Diyos. Kaya ngayon, magsara tayo ng ating mga mata, manahimik ang ating mga isipan at magbukas ng ating mga puso upang tanggapin ang mensahe ng Diyos para sa atin ngayong umaga. Hayaan nating ang Kanyang presensya ay pumasok sa ating mga tahanan, sa ating mga kwarto, sa ating mga sasakyan, saan man tayo naroroon ngayong oras na ito. Hayaan nating ang Kanyang kapangyarihan ay gumawa ng himala sa ating mga buhay habang tayo ay nanalangin. Ama namin sa langit, aming pinakamamahal na Diyos, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat. Lumapit kami sa iyo na may pakiramdam ng pagkapuno ng pagmamahal dahil sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Alam namin, Panginoon, na kami ay hindi karapat-dapat sa lahat ng iyong biyaya, ngunit dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig at habag, patuloy mo kaming pinagpapala. Salamat, Ama, dahil muli mo kaming ginising ngayong umaga. Salamat dahil ang aming mga mata ay nabuksan upang makita ang liwanag ng bagong araw. Salamat dahil ang aming mga baga ay humihinga pa, ang aming mga puso ay tumitibok pa, at ang aming mga isipan ay gumagana pa. Salamat dahil ang aming mga pamilya ay ligtas, ang aming mga tahanan ay nakatayo pa, at mayroon pa kaming pagkakataon na maglingkod sa iyo at magpuri sa iyong pangalan. Ama, alam naming marami sa aming mga kapatid ang gumising ngayong umaga na may mabibigat na problema, may sakit sa katawan, may kalungkutan sa puso, may takot sa isipan. Ngunit dahil sa iyong biyaya, nandito kami ngayon, handa na makinig sa iyong salita at magtiwala sa iyong mga pangako. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami pinabayaan kahit kailan. Salamat dahil sa mga panahon ng kadiliman, ikaw ang aming liwanag. Sa mga panahon ng takot, ikaw ang aming lakas. Sa mga panahon ng pagdududa, ikaw ang aming katiyakan. Salamat, Ama, dahil ang iyong pag-ibig ay walang hanggan, ang iyong katapatan ay walang katulad, at ang iyong kapangyarihan ay walang hangganan. Ama, kinikilala namin ang iyong presensya sa lugar na ito ngayong umaga. Naniniwala kami na ikaw ay nandito, na ikaw ay nakikinig, na ikaw ay nakikita, at na ikaw ay handang tumugon sa aming mga panalangin. Sinasabi ng iyong salita sa Mateo 13:20, sapagkat kung saan mayroong 2 o 3 na nagkakatipon sa aking pangalan, nandoon ako sa gitna nila. Panginoon, ngayon libu-libo ang nanonood, libu-libo ang nanalangin kasama namin at naniniwala kami na ikaw ay nandito sa gitna namin. Ang iyong espiritu ay sumasayaw sa lugar na ito. Ang iyong kapangyarihan ay nararamdaman at ang iyong presensya ay lubhang makapangyarihan. Hinihingi namin, Ama, na hayaan mo ang iyong kalangitan na bumaba sa lupa ngayong umaga.
Hayaan mo ang iyong kalooban na mangyari sa aming mga buhay tulad ng nangyayari sa langit. Hayaan mo ang iyong kapangyarihan na gumanap sa bawat sitwasyon na aming kinakaharap. Kami ay walang lakas na sarili namin, wala kaming katalinuhan na sapat, wala kaming kayamanan na makatutulong, ngunit mayroon kami ng Diyos na makapangyarihan, Diyos na maalam sa lahat, Diyos na mayaman sa habag at biyaya. At iyon ang sapat na para sa amin, Panginoon. Ama, ngayong umaga nais naming mag-aral at manalangin gamit ang Salmo 91, ang pinakamalakas na salmo tungkol sa proteksyon. Panginoon, alam namin na ang mundong ito ay puno ng panganib, puno ng takot, puno ng hindi tiyak na mga bagay. Araw-araw, naririnig namin sa balita ang tungkol sa mga aksidente, mga sakuna, mga sakit, mga krimen at iba't ibang uri ng kapahamakan. Ngunit ikaw, Panginoon, ay nangako sa iyong salita na ang mga tumatahan sa iyo ay protektado, na walang masama ang mangyayari sa kanila at na ang iyong mga anghel ay nag-iingat sa kanila sa lahat ng kanilang mga daan. Salamat sa pangakong ito, Ama. Salamat dahil hindi kami nag-iisa sa pakikipaglaban na ito. Salamat dahil ikaw ay aming kanlungan at kuta at sa iyo kami ay ligtas. Ngayon, Panginoon, habang kami ay nanalangin, hinihiling namin na buksan mo ang aming mga puso at isipan upang maintindihan ng mas malalim ang kahulugan ng Salmo 91. Tulungan mo kaming magtiwala ng lubos sa iyong proteksyon, hindi lamang ngayong araw, kundi sa lahat ng araw ng aming buhay. Yung Panginoon, sinasabi ng Salmo 3:3, sapagkat ililigtas kanya sa silo ng mga ngaso at sa mapamuksang salot. Kaniyang tatakpan ka ng kaniyang mga pakpak, at sa ilalim ng kaniyang mga pakpak ay kanlungan ka, ang kaniyang katotohanan ay kalasag at panangga. Ama, napakaganda ng mga salitang ito. Sinasabi nito na ikaw ay magiligtas sa amin mula sa lahat ng bitag ng kaaway. Alam namin, Panginoon, na may kaaway na gustong wasakin kami, gustong sirain ang aming mga panalangin, gustong hadlangan ang aming mga pagpapala. Ngunit salamat dahil mas malakas ka kaysa sa kaaway. Salamat dahil walang bitag na kanyang ilalagay na hindi mo nakikita. Salamat dahil bago pa man kami mahulog sa kanyang mga pakana, ikaw na ay may plano para sa aming kaligtasan. Panginoon, ngayong araw, hinihiling namin na protektahan mo kami mula sa lahat ng bitag ng dyablo. Protektahan mo kami mula sa mga tukso na maaaring humila sa amin palayo sa iyo. Protektahan mo kami mula sa mga tao na may masamang intensyon laban sa amin. Protektahan mo kami mula sa mga aksidente, mula sa mga disgrasya, mula sa lahat ng uri ng kapahamakan. At salamat, Panginoon, dahil sinabi mo na tatatakpan mo kami ng iyong mga pakpak. Ang ibon ay tumatakbo sa ilalim ng pakpak ng kanyang ina kapag may panganib at doon ay nakakatagpo ng seguridad. Ganon din kami, Panginoon. Tumatakbo kami sa iyo at sa ilalim ng iyong mga pakpak, nakakatagpo kami ng tunay na seguridad at kapayapaan. Ama, kinikilala namin na bilang mga tao, kami ay mahihina. Kinikilala namin na may mga pagkakataon na kami ay natatakot, na kami ay nag-aalinlangan, na kami ay nawawalan ng pag-asa. May mga panahon na pakiramdam namin ay hindi namin kaya ang mga problemang aming kinakaharap. May mga panahon na pakiramdam namin ay sobra na ang bigat ng pasanin na hindi na namin kayang tumayo. May mga panahon na nag-iisip kami kung bakit nagkakaganito, kung bakit kami dumadaan sa ganitong pagsubok, kung bakit kami nakakaranas ng ganitong kahirapan. Ngunit Panginoon, sa gitna ng lahat ng mga pagdududa at takot, naaalala namin ang iyong mga pangako. Naaalala namin na sinabi mo sa Juan 6:33, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit magpakalakas kayo, aking dinaig ang sanglibutan.
Panginoon, salamat dahil kahit may kapighatian sa mundong ito, ikaw ay nanalo na. Salamat dahil kahit may mga pagsubok, mayroon kaming katiyakan ng tagumpay dahil ikaw ay kasama namin. Salamat dahil ang iyong kapangyarihan ay perpekto sa aming kahinaan at sa aming kawalan ng lakas. Ikaw ay lumalaki. Panginoon, ngayong umaga, hinihiling namin ang iyong espesyal na proteksyon para sa aming mga buhay. Hinihiling namin na bantayan mo kami mula sa lahat ng uri ng kasamaan. Protektahan mo ang aming mga katawan mula sa sakit at karamdaman. Panginoon, alam namin na maraming sakit ngayon sa mundo, maraming bagong virus, maraming karamdaman na walang lunas. Ngunit naniniwala kami na ang iyong pangalan ay mas mataas kaysa sa anumang sakit. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay pinagaling. Kaya ngayon, idineklara namin na walang sakit na maaaring dumikit sa aming mga katawan. Idineklara namin na ang aming mga immune system ay malakas dahil sa iyong kapangyarihan. Idineklara namin na ang aming mga selula, mga tissue, mga organo ay gumagana ng maayos dahil ikaw ang aming manggagamot. Panginoon, para sa mga kapatid naming may sakit sa katawan ngayong umaga, hinihiling namin ang iyong kamay ng pagpapagaling. Hipuin mo sila, Panginoon. Gawing buo ang kanilang mga katawan. Alisin mo ang sakit, ang impeksyon, ang karamdaman, at ibalik mo sila sa kalusugan at lakas. Ama, hinihiling namin din ang iyong proteksyon para sa aming mga isipan at emosyon. Panginoon, alam namin na ang labanan ay hindi lamang pisikal, kundi pati na rin mental at emosyonal. Ang kaaway ay gumagamit ng kalungkutan, ng depresyon, ng pagkabalisa, ng takot upang wasakin ang aming mga isipan. Ngunit ngayong umaga, idineklara namin na ang aming mga isipan ay protektado ng kapangyarihan ng Diyos. Idineklara namin na mayroon kaming isip ni Kristo, tulad ng sinabi sa 1 Corinto 2:16. Idineklara namin na walang negatibong kaisipan, walang takot, walang pag-aalinlangan na maaaring manahan sa aming mga isipan dahil kami ay puno ng kapayapaan ng Diyos. Sinasabi ng Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na lalong mataas kaysa buong pagkakaunawa ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-iisip sa kay Kristo Jesus. Panginoon, salamat sa kapayapaang ito. Salamat dahil kahit may kaligaligahan sa paligid namin, mayroon kaming kapayapaan sa loob dahil sa iyo. Ngayong araw, hinihiling namin na ang iyong kapayapaan ay mamuno sa aming mga puso at isipan. Alisin mo ang lahat ng negatibong emosyon, lahat ng takot, lahat ng pag-aalinlangan, at palitan mo ito ng pag-asa, ng pananampalataya at ng katiyakan sa iyong mga pangako. Panginoon, hinihiling namin din ang iyong proteksyon para sa aming mga kaluluwa. Protektahan mo kami mula sa espiritual na kasamaan, mula sa mga tukso na maaaring humila sa amin palayo sa iyo. Tulungan mo kaming manatiling matatag sa aming pananampalataya kahit may mga pagsubok. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo kahit may mga tukso. Sinasabi ng Fran Pedro Vivaerto, kayo'y mangagpakahinahon, kayo'y mangagpuyat, sapagkat ang inyong kaaway na dyablo ay gumagala na parang umungal na leon na humahanap ng kanyang sasakmalin. Panginoon, alam namin na ang kaaway ay naglalakad, ngunit alam din namin na mas malakas ka kaysa sa kanya. Kaya ngayong umaga, idineklara namin na kami ay protektado ng dugo ni Jesus. Idineklara namin na walang kapangyarihan ng kadiliman na maaaring umabot sa amin. Idineklara namin na kami ay mga anak ng liwanag at sa liwanag ng Diyos, walang kadiliman na maaaring manatili. Ama, hinihiling namin ang iyong proteksyon para sa aming mga pamilya. Panginoon, ang aming mga pamilya ay mahalaga sa amin at alam namin na mahalaga rin sila sa iyo. Hinihiling namin na bantayan mo ang bawat miyembro ng aming mga pamilya ngayong araw. Protektahan mo ang aming mga asawa, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid.
Saan man sila magpunta ngayong araw, saan man sila magtrabaho, mag-aral o maglakbay, hinihiling namin na ang iyong mga anghel ay kasama nila. Sinasabi ng Salmo 91, the 11:2-12, sapagkat siya'y mag-uutos sa kaniyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Dadalhin ka nila sa kanilang mga kamay, baka hindi mo maitarak ang iyong paa sa bato. Panginoon, salamat sa mga anghel na iyong ipinapadala upang mag-ingat sa amin. Salamat dahil hindi kami nakikita ang kanila, ngunit nakakaramdam kami ng kanilang presensya at proteksyon. Ngayong araw, hinihiling namin na magpadala ka ng mga anghel na mag-iingat sa aming mga pamilya. Protektahan mo sila mula sa mga aksidente sa kalsada, mula sa mga sakuna, mula sa lahat ng uri ng kapahamakan. Panginoon, espesyal naming ipinagdarasal ang mga bata, ang mga inosenteng kaluluwa na umaasa sa amin para sa proteksyon at pag-aaruga. Bantayan mo sila, Panginoon. Protektahan mo sila mula sa lahat ng kasamaan, mula sa mga taong may masamang intensyon, mula sa mga panganib na hindi nila namamalayan. Bigyan mo sila ng magandang kalusugan, ng matalinong isipan at ng pusong nag-iibig sa iyo. Gabayan mo sila habang sila ay lumalaki at tulungan mo kaming mga magulang na magturo sa kanila ng tama, na magsilbing magandang halimbawa at na magdala sa kanila ng mas malapit sa iyo. Para sa mga asawa at asawang lalaki, hinihiling namin na palakasin mo ang aming mga relasyon. Tulungan mo kaming magmahalan ng lubos, magpatawad ng mabilis at maglingkod sa isa't isa ng may pagpapakumbaba. Para sa mga magulang naming mas nakakatanda, ipinagdarasal namin ang kanilang kalusugan at kagalingan. Panginoon, marami sa kanila ay mahina na ang katawan, ngunit hinihiling namin na bigyan mo sila ng lakas, ng kalusugan at ng mahaba pang buhay upang makita pa nila ang aming mga anak at ang mga susunod na henerasyon. Ama, hinihiling namin din ang iyong proteksyon at pagpapagaling para sa lahat ng may sakit sa aming hanay. Para sa mga may kanser, para sa mga may sakit sa puso, para sa mga may diabetes, para sa mga may high blood pressure, para sa lahat ng may anumang karamdaman, hinihiling namin ang iyong kamay ng pagpapagaling ngayong umaga. Panginoon, naniniwala kami na ikaw ay pareho kahapon, ngayon at magpakailanman. Kung nagpagaling ka noon, makapagpapagaling ka rin ngayon. Kaya idineklara namin ang pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Idineklara namin na ang bawat selula na may sakit ay ginagawang malusog muli. Idineklara namin na ang bawat organo na hindi gumagana ng maayos ay binalikan sa normal na kondisyon. Idineklara namin na ang bawat sugat ay naghihilom, bawat impeksyon ay nawawala. Bawat sakit ay umaalis sa pangalan ni Jesus. Panginoon, para sa mga dumaraan sa chemo, sa dialysis, sa therapy o sa anumang medical na treatment, hinihiling namin na ang treatment na iyon ay maging epektibo, na walang masamang side effects at na mabilis silang gumaling at bumalik sa normal nilang buhay. Ama, hinihiling namin ang iyong kalayaan para sa lahat ng nakatali ngayong umaga, para sa mga nakakulong sa bisyo, sa addiction, sa masamang ugali, hinihiling namin na palayain mo sila. Para sa mga nakatali sa alkohol, sa droga, sa sugal, sa pornografiya, sa galit, sa sama ng loob, hinihiling namin na putulin mo ang mga tanikala na bumibigkis sa kanila. Sinasabi ng Juan 8:36, kaya kung ang anak ay magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Panginoon, idineklara namin ang kalayaan ngayong umaga. Idineklara namin na ang kapangyarihan ng kasalanan ay wasak sa mga buhay ng mga taong ito. Idineklara namin na sila ay malaya na sa pangalan ni Jesus. Bigyan mo sila ng lakas na tanggihan ng tukso, ng lakas na lumayo sa mga bagay na sumisira sa kanila, at ng determinasyon na manatili sa daan ng katuwiran. Para sa mga may sakit sa isip, sa depression, sa anxiety, hinihiling namin ang iyong touch ng pagpapagaling. Hawakan mo ang kanilang mga isipan, Panginoon.
Ibalik mo ang kanilang kalusugan sa isip, ang kanilang saya, at ang kanilang pag-asa sa buhay. Panginoon, hinihiling namin ang iyong tulong para sa lahat ng may mga problemang pinansyal, para sa mga walang trabaho, para sa mga may utang, para sa mga nahihirapang kumita. Hinihiling namin na buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon. Panginoon, alam namin na ikaw ay ang Diyos ng provision, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong kayamanan sa kaluwalhatian. Sinasabi ng Filipos 4:19, at tutup din ng aking Diyos ang bawat pangangailangan ninyo ayon sa kaniyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Salamat sa pangakong ito, Panginoon. Salamat dahil hindi kami mag-aalaala kung paano namin kakainin bukas o paano namin babayaran ang mga bills dahil alam naming ikaw ay mag-aalaga sa amin. Ngayong araw, hinihiling namin na magbukas ka ng mga bagong oportunidad para sa aming mga kapatid. Magpadala ka ng mga bendisyon, ng mga proyekto, ng mga trabaho na magbibigay sa kanila ng dignidad at ng sapat na kita para sa kanilang mga pamilya. Para sa mga may negosyo, hinihiling namin na pagyamanin mo ang kanilang mga negosyo. Para sa mga empleyado, hinihiling namin na bigyan mo sila ng favor sa kanilang mga employer at ng mga promosyon at salary increase. Ama, ipinagdarasal din namin ang aming bansa ngayong umaga. Panginoon, alam namin na ang aming bansa ay nangangailangan ng iyong tulong. Ipinagdarasal namin ang aming mga leader, ang aming pangulo, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga gobernador, ang mga mayor, lahat ng nasa posisyon ng autoridad. Bigyan mo sila ng karunungan na mga siwa ng tama, ng integridad na gumawa ng tama, at ng puso na maglingkod sa taumbayan. Panginoon, ipinagdarasal namin ang hustisya sa aming bansa. Alisin mo ang katiwalian, ang pang-aabuso, ang kawalan ng katarungan. Ipinagdarasal namin ang kapayapaan sa aming bansa. Alisin mo ang gulo, ang terorismo, ang karahasan. Ipinagdarasal namin ang pag-unlad ng aming ekonomiya. Tulungan mo ang aming bansa na lumago, na magkaroon ng mas maraming trabaho, na maging mas maunlad para sa kinabukasan ng aming mga anak. Sinasabi ng 1 Timoteo 2:1-2, ipinamamanhik ko nga na nang una sa lahat ay gawin ng mga pamanhik, mga pananalangin, mga pagpapasalamat para sa lahat ng mga tao, para sa mga hari at sa lahat ng nangasa kasamaan, upang tayo'y mga muhay na may kapayapaan at kahinahunan sa buong kabanalan at kadalisayan. Kaya ngayong umaga, ipinapanalangin namin ang aming bansa at ang lahat ng nasa autoridad. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang iyong iglesia ngayong umaga. Palakasin mo ang iyong iglesia, Panginoon. Bigyan mo ang mga pastor, ang mga ministro, ang mga lider ng iglesia ng karunungan, ng lakas, at ng anointing na ipangaral ang iyong salita ng may kapangyarihan. Protektahan mo ang iglesia mula sa maling aral, mula sa division, mula sa lahat ng kaguluhan ng kaaway. Tulungan mo ang iglesia na manatiling tunay sa iyong salita, na manatiling matatag sa doktrina, at na manatiling makapangyarihan sa ministeryo. Hinihiling namin ang pagbabalik loob ng mga taong lumayo sa iyo. Panginoon, maraming tao ang dating sumasampalataya, ngunit ngayon ay malayo na. Hinihiling namin na tawagin mo sila pabalik, na gisingin mo ang kanilang mga puso muli, at na ibalik mo sila sa bisig ng iyong pag-ibig. Para sa mga hindi pa sumasampalataya, para sa mga hindi pa kilala si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, ipinagdarasal namin na ang kanilang mga mata ay mabuksan sa katotohanan, na ang kanilang mga puso ay malambot sa iyong pag-ibig, at na sila ay makatanggap ng kaligtasan. Panginoon, ipinagdarasal din namin ang aming community dito sa YouTube, lahat ng mga subscribers, lahat ng mga regular viewers, lahat ng mga bagong nanonood. Pagpalain mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng lahat ng kanilang pangangailangan. Protektahan mo sila at ang kanilang mga pamilya.
Tulungan mo silang lumago sa kanilang pananampalataya at sa kanilang relasyon sa iyo. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa kanila. Salamat dahil sila ay bahagi ng pamilyang ito, bahagi ng komunidad ng mga mananampalataya na sumusuporta sa isa't isa, nanalangin para sa isa't isa at nagtutulungan sa journey ng pananampalataya. Ngayon, Panginoon, nais naming gawing praktikal ang aming panalangin. Alam namin na habang mahalaga ang espiritual na mga bagay, mahalaga rin ang praktikal na pangangailangan. Kaya ngayong umaga, hinihiling namin ang iyong provisyon para sa aming mga araw-araw na pangangailangan. Hinihiling namin ang pagkain sa aming mga mesa, damit sa aming mga likod, tirahan na ligtas at komportable. Sinasabi ng Mateo 6:31-33, "Huwag nga kayong mga balisa na inyong sasabihin, ano ang aming kakanin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga gentil, sapagkat talastas ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kundi hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay padadagdagan sa inyo. Panginoon, salamat sa pangakong ito. Salamat dahil kapag hinahanap namin kang muna, lahat ng iba pang bagay ay susunod na. Ama, para sa mga walang trabaho ngayong umaga, hinihiling namin na magbukas ka ng mga pintuan na walang taong makakapasara. Ikonekta mo sila sa tamang tao, sa tamang kumpanya, sa tamang oportunidad. Bigyan mo sila ng favor sa kanilang mga interview, ng confidence sa kanilang mga application, at ng tagumpay sa kanilang paghahanap ng trabaho. Para sa mga may negosyo na nahihirapan, hinihiling namin na magpadala ka ng mga kliyente, ng mga buyers, ng mga investors. Pagyamanin mo ang kanilang negosyo, palaguin mo ang kanilang sales, at bigyan mo sila ng mga ideya kung paano mas mapabuti ang kanilang operasyon. Para sa mga empleyado na gustong umasenso, hinihiling namin na bigyan mo sila ng skills at kaalaman na kailangan nila, ng opportunities para makapag-excel sa kanilang trabaho at ng recognition mula sa kanilang mga boss. Panginoon, hinihiling namin din ang karunungan sa paggamit ng pera. Tulungan mo kaming maging wise sa aming financial decisions. Tulungan mo kaming mag-ipon, magtabi para sa hinaharap at magbigay sa mga nangangailangan. Tulungan mo kaming hindi maging sakim, hindi maging materialistic, ngunit maging generous at handang ibahagi ang aming mga pagpapala sa iba. Sinasabi ng Kawikaan 3:9-10, "Parangalan mo ang Panginoon ng iyong pag-aari at ng mga unang bunga ng lahat ng iyong kita. Kung magkagayon ay mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at pupupunan ng sariwang alak ang iyong mga pisaan ng ubas." Panginoon, naniniwala kami na kapag nag-alay kami sa iyo ng aming first fruits, ikaw ay magpapala ng aming buong kita. Kaya tulungan mo kaming maging faithful sa pagbibigay ng ikapu, sa pag-aalay at sa pagtulong sa iyong gawain. Ngayong umaga, Panginoon, nais naming gumawa ng mga propetikong deklarasyon para sa araw na ito at para sa aming mga buhay. Idineklara namin na ngayong araw na ito ay isang araw ng pagpapala. Idineklara namin na ngayong araw ay isang araw ng breakthrough. Idineklara namin na lahat ng magiging desisyon namin ngayong araw ay tama at ayon sa iyong kalooban. Idineklara namin na lahat ng magiging usapan namin ngayong araw ay magiging produktibo at magiging daan ng mga pagpapala. Idineklara namin na walang masama ang mangyayari sa amin ngayong araw dahil ang Diyos ay kasama namin at ang kanyang mga anghel ay nag-iingat sa amin. Batay sa Salmo 21:1, idineklara namin na kami ay tumatahan sa kalungan ng kataas-taasan at nananahan sa ilalim ng anino ng makapangyarihan. Batay sa Salmo 21:4, idineklara namin na siya ay tumatakip sa amin ng kanyang mga pakpak at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay nakakatagpo kami ng kanlungan.
Batay sa Salmo 91:7, idineklara namin na kahit bumagsak ang 1,000 sa aming tabi at 10,000 sa aming kanan, hindi ito lalapit sa amin. Batay sa Salmo 91:10, idineklara namin na walang masama ang mangyayari sa amin, ni wala mang salot na lalapit sa aming tahanan. Batay sa Salmo 91:11, idineklara namin na ang Panginoon ay nag-uutos sa kanyang mga anghel na mag-ingat sa amin sa lahat ng aming mga daan. Batay sa Salmo 91:14-16, idineklara namin na dahil kami ay umiibig sa Panginoon, siya ay magliligtas sa amin. Siya ay itatayo kami sa kataasan dahil nakakakilala kami sa kanyang pangalan. Siya ay tutugon kapag kami ay tumawag. Siya ay magiging kasama namin sa panahon ng problema. Siya ay magliligtas at magbibigay ng karangalan sa amin at pupunuin niya kami ng mahabang buhay at ipapakita sa amin ang kanyang kaligtasan. Batay sa Isaias 54:17, idineklara namin na walang sandata laban sa amin ang magtatagumpay at bawat dila na tumayo laban sa amin sa paghatol ay aming sisiyasatin. Batay sa Jeremias 29:11, idineklara namin na ang Panginoon ay may mga plano para sa amin, mga plano na pagyamanin kami at hindi saktan, mga plano na bigyan kami ng pag-asa at kinabukasan. Batay sa Filipos 4:13, idineklara namin na kaya naming gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa amin ng lakas. Batay sa Roma 8:31, idineklara namin na kung ang Diyos ay para sa amin, sino ang laban sa amin? Batay sa 2 Corinto 2:14, idineklara namin na salamat sa Diyos na laging nagdudulot sa amin ng tagumpay kay Kristo. Idineklara namin na kami ay mga anak ng Diyos, hindi mga alipin ng takot. Idineklara namin na kami ay mga tagumpay, hindi mga talunan. Idineklara namin na kami ay pinagpala, hindi sinumpa. Idineklara namin na kami ay mahusay ang katawan, malakas ang isip at puno ng banal na espiritu. Idineklara namin na ang aming mga tahanan ay puno ng kapayapaan, ng pag-ibig at ng katuwaan. Idineklara namin na ang aming mga negosyo at trabaho ay umuunlad at lumalaki. Idineklara namin na ang aming mga anak ay lumalaki sa karunungan at sa pabor ng Diyos at ng tao. Idineklara namin na ang aming mga relasyon ay matatag at puno ng pagmamahal. Idineklara namin na ang aming kinabukasan ay maliwanag at puno ng pag-asa dahil ang Diyos ay may magagandang plano para sa amin. Idineklara namin na ngayong araw, bawat hakbang na aming gagawin ay ginagabayan ng Panginoon. Idineklara namin na bawat desisyon na aming gagawin ay puno ng karunungan mula sa itaas. Idineklara namin na bawat salita na aming sasabihin ay magdadala ng buhay, ng pag-asa at ng pagpapala sa mga nakikinig. Idineklara namin na bawat gawain na aming gagawin ay magiging matagumpay dahil ang Panginoon ay gumagawa kasama namin. Idineklara namin na sa gabi ng araw na ito, makakauwi kami ng ligtas, ng masaya at ng puno ng pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Panginoon para sa amin. Ama, sa pagtatapos ng aming panalangin, nais naming magpasalamat muli. Salamat sa lahat ng iyong ginawa, sa lahat ng iyong ginagawa at sa lahat ng iyong gagawin pa. Salamat dahil dumating kami sa aming panalangin na puno ng mga problema, ngunit aalis kami na puno ng pag-asa. Salamat dahil dumating kami na may takot, ngunit aalis kami na may pananampalataya. Salamat dahil dumating kami na nahihirapan, ngunit aalis kami na may garantiya ng iyong tulong at suporta. Panginoon, ngayong araw, inilalaan namin sa iyo ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. Naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal sa mga taong makikita namin. Naway maging mga ilaw kami sa kadiliman, asin sa lupa at mga ehemplo ng iyong biyaya. Hinihiling namin, Panginoon, na ang aming panalangin ngayong umaga ay hindi magtapos dito.
Hinihiling namin na habang kami ay pumapasok sa aming mga gawain, sa aming mga trabaho, sa aming mga paaralan, sa aming mga negosyo, ang presensya mo ay sumama sa amin. Hayaan mo na ang bawat encounter na amin ay magkaroon ngayong araw ay maging ordained ng iyo. Hayaan mo na ang bawat tao na aming makakasalamuha ay makita ang iyong liwanag na nagsisilbi sa amin. Hayaan mo na ang aming mga buhay ay maging testimony ng iyong kapangyarihan, ng iyong biyaya at ng iyong pag-ibig. Panginoon, nag-aalok kami ng aming mga sarili bilang mga living sacrifices ngayong araw. Nag-aalok kami ng aming mga kamay upang gumawa ng iyong kalooban. Nag-aalok kami ng aming mga paa upang pumunta kung saan ka man nagtuturo. Nag-aalok kami ng aming mga bibig upang magsalita ng iyong katotohanan. Nag-aalok kami ng aming mga puso upang magmahal tulad ng pagmamahal mo. Gamitin mo kami, Panginoon, sa anumang paraan na nais mo. Gamitin mo kami upang magdala ng pag-asa sa mga walang pag-asa, upang magdala ng kagalakan sa mga nalulungkot, upang magdala ng kapayapaan sa mga nag-aalala, at upang magdala ng kaligtasan sa mga nawawala. Hinihiling namin na panatilihin mo kaming mapagpakumbaba, na panatilihin mo kaming matiyaga, na panatilihin mo kaming mapagmahal, at na panatilihin mo kaming tapat. Tulungan mo kaming hindi magmataas kapag dumarating ang tagumpay at hindi manglumo kapag dumarating ang pagkabigo. Tulungan mo kaming manatiling grounded sa iyong salita na laging umaasa sa iyo at na laging pumupuri sa iyong pangalan sa lahat ng pagkakataon. Sa pangalan ni Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas, ipinaaabot namin ang aming panalangin. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, ang Diyos na walang hanggan at walang hanggan. Sa iyo ay ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan at ang parangal magpakailanman. Amen at amen. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong pagtugon sa aming panalangin ngayong umaga. Naniniwala ako na ang Diyos ay gumawa ng kahangahangang mga bagay sa inyong mga buhay habang tayo ay nanalangin. Naniniwala ako na ang mga pagpapala ay parating na, ang mga sagot sa inyong mga panalangin ay malapit na, at ang mga himala ay papunta na sa inyong direksyon. Huwag kayong susuko, huwag kayong mawalan ng pag-asa, sapagkat ang Diyos ay may perpektong oras para sa lahat ng bagay. Kung nakatulong sa inyo ang panalangin na ito, mangyaring mag-iwan ng Amen sa comment section. Mangyaring i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na nangangailangan din ng panalangin. At mangyaring huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell upang makita ninyo ang mga susunod na panalangin at mensahe na aming ibabahagi. Ang Panginoon ay sumainyo at pagpalain kayo ngayong araw at sa lahat ng mga araw na darating. Hanggang sa muli, manatiling blessed, manatiling protected, at manatiling puno ng pag-ibig ng Diyos. Amen.